Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Galing iyon sa direksyon ng pangunahing tarangkahan ng lungsod. Sa kabila ng makapal na usok, bahagya nilang nakita ang hugis ng bunganga ng pagkabagsak. Ang meteorite ay tumama mismo sa gitna ng mga gusali sa sentro ng lungsod, at ang nakakakilabot na liwanag nito ay kumikislap na parang tibok ng isang may sakit na puso. Matatag na nakatayo si Xiao sa harap ng tarangkahan ng sentrong lungsod ng Fine, ang tingin niya ay nakatuon sa wasak na tanawin sa harap niya. Ang mga sunog na gusali, winasak na mga depensa, at ang mga ulap ng usok ay nagsalita ng isang malinaw at malupit na katotohanan. Ang nangyari rito ay hindi simpleng labanan, ito ay isang massacre. Sa sandaling iyon, may dumagsang napakalakas na presensya sa likuran niya. Isang higanteng kalansay na nilalang ang lumitaw, nakatindig sa gitna ng guho, nababalutan ng sindek. Nag-flash ang mga alerto ng sistema. Skeleton King antas, hindi matukoy. Bumaling si Xiao, nakadiin ang tingin sa halimaw na lumitaw. Ito'y hindi pangkaraniwang kalaban, agad niya itong nakilala. Isang level 100 Lord class boss. At base sa aurang nilalabas nito, hindi ito laban na kakayanin niyang mag-isa. Sa di kalayuan, sa tuktok ng pader ng lungsod, sumiklab ang kaguluhan. Isang bantay ng lungsod ang dali-daling tumakbo papalapit sa isang maharlikang lalaki na may suot na dekoradong balabal. Panginoong Idor, sigaw ng bantay, litaw ang kaba sa boses. Wasak na po ang pader sa pangunahing tarangkahan. Gumuho na ang mga unit ng mga mamamana. Ang mga manggagamot, halos hindi na makakilos. Hanggang dito na lang sila. Sa sobrang pagkadismaya, nakiusap ang bantay para sa isang utos. Dapat na po ba kaming umatras mula sa harapan? Hindi nag-aksaya ng oras si Lord Id. Matyaga at matatag ang kanyang tinig nang magbigay siya ng utos, umatras. Agad na tumango ang mangkukulam sa tabi niya, handang kumilos. Ngunit ang langit ay may ibang plano. Isang kulog ang palm unit sa himpapawid. Ang kidlat ay bumagsak, nililiwanagan ang nagliliyab na lungsod sa ibaba na parabang may galit na Diyos. Napatigil si Lord Id, nanlalaki ang mga mata habang pinapanood ang enerhiyang bumababa. Bumalong ang pawis sa kanyang sentido, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. At doon, sa pagbabago ng presensya, napagtanto niya. May dumating na puwersa, hindi lang basta tagapagtanggol, kundi isang eksperto sa antas ng Diyos. Mula sa kaba, nagbago ang kanyang anyo sa pananibik. Sa panibagong pag-asa, tinawag niya ang kanyang mga mandirigma. Magtipon, laban pa tayo. Sa gitna ng apoy, muling sumiklab ang pag-asa. Samantala, malapit sa tarangkahan, lumapag sa tabi ni Xiao ang kanyang kaalyado, si Sister Tao. Litaw ang pagkainis sa kanyang mukha. Halatang tinawag siya ng mabilisan, at ang presensya ng Lord Class na halimaw ang paliwanag nito. Tinuligsa niya si Xiao. Huwag mong sabihing ikaw mismo ang Cecilike sa level 100 boss na yan. Ngumiti si Xiao, pilyo at puno ng kumpiyansa. Siyempre, sagot niya, pero hindi nang pabigla-bigla. May plano siya, at kailangan niya si Tao upang makalapit. Naghalo ang inis at pagkabigla sa mukha ni Tao. Ni siya, ay hindi basta lalaban sa ganoong halimaw ng harapan. Ngunit si Xiao, matatag at buo ang loob, ngumiti lang. Walang planong umurong. Napabuntong hininga si Tao at tinaas ang kamay. Sa isang snap ng kanyang daliri, bumalot ang maliwanag na asul na liwanag sa katawan ni Xiao. Isang malakas na buff, nagbibigay lakas. Habang nagrereklamo pa rin si Tao, ay tinulungan pa rin niya. Tiningnan ni Xiao ang kanyang mga kamay, ngayon ay kumikislap sa enerhiya. Eksakto sa kailangan niya, tumingin siya sa Skeleton King. Makapal pa rin ang labanan sa paligid, hindi mahalaga kung gaano siya kalakas kung hindi naman siya makalapit sa boss. Tumingin siya pabalik kay Tao na may mapanghamong tingin.
Hindi ba't tungkulin ng isang divine sorceress ang magbukas ng daan? Hindi man lang kumurap si Tao. Itinaas niya ang kanyang tungkod at humakbang pasulong. Kung kaya ni Xiao na harapin ang isang Lord-class monster ng harapan. Ibabalik niya ang pabor sa pamamagitan ng pagbuwag sa mga hadlang. Sa isang mabilis na galaw, muling itinaas ni Sister Tao ang kanyang tungkod, at muling bumagsak ang kidlat mula sa langit. Patuloy siyang nag-channel ng enerhiya. Ang mga mata ay nakatuon sa dambuhalang bangkay na nilalang, habang lalo pang lumala ang unos sa itaas. Habang hawak pa rin ang kidlat, bahagya siyang tumingin sa gilid, isang senadoryas para kay Xiao na umabant na. Hindi nag-atubili si Xiao. Tumakbo siya ng buong bilis patungo sa Lord Class na halimaw. Nag-aalab ang determinasyon sa kanyang mga mata, habang tinatahak niya ang nasusunog na larangan. Sumulyap siya saglit pabalik at ngumiti ng may kumpiyansa. Walang kapantay ang suporta ni Tao, gaya ng dati. Biglang lumitaw si Lord Id sa harap ni Sister Tao. Ang mga matay puno ng bihirang paghanga at pag-asa. Taos puso niyang pinasalamatan si Tao. Alam niyang ang pagdating nito ang bumaligtad sa sitwasyon. Ngunit wala ng oras si Tao para sa papuri. Napakunot ang noo niya at mariing tinanggihan ang mga pasasalamat. Sa halip, nag-utos siya, pamunuan ni Lord Id ang kanyang hukbo sa hilagang bahagi. Siya at si Xiao na ang bahala sa harap. Hindi na tumutol si Lord Id. Tinanggap niya ang utos at agad na tumalikod. Tinipon ang kanyang mga tauhan at itinuro ang ruta patungong hilaga. Sa kanyang likuran, isang bantay ng lungsod ang nagpakita ng matinding pag-aalinlangan. Itinuro niya si Xiao, litaw ang pagkalito. Isang low-level tamer, tumitira ng diretsyo sa boss. Ngunit hindi natinag si Lord Id. Kalma niyang sinabi, mag-focus tayo sa mas malaking banta. Lubos ang tiwala niya kay Lady Dorothy. At dahil doon, nagtitiwala rin siya kahit kanino mang piniling makipaglaban sa tabi nito. Atasan ang pag-atris. Utos niya. Agad namang sumunod ang kanyang mga sundalo. Makalipas ang kaunting sandali, sa gitna ng mga abo at nagliliyab na guho. Sa gitna ng lungsod, magkatabing nakatayo sina Xiao at Sister Tao. Sa kanilang harapan, ang dambuhalang Skeleton King, hindi man lang natinag sa naunang atake. Tumalikod si Tao sa kanyang batang kasama, matalim ang tinig. Ang susunod na sandali ang magtatakda ng lahat. Maging ang munting pulang palaka na nakaupo sa balikat ni Xiao ay hindi na rin nakapagpigil ng pangungutya. Matuyan itong binangga si Xiao sa leeg, sabay sabing, "Huwag kang mamatay at iwan mo ko, ha?" Ngunit si Xiao, matatag at walang takot, ay nagbigay ng panatag ng ngiti. "Hindi ako mamamatay ngayon. Ito ang sandali ko." Huminga siya ng malalim, at humakbang pasulong. Sa harapan nila, itaas ng Skeleton King ang dambuhalang palakol nito. Hawak ng dalawang kamay, handa ng durugan ang lahat ng nasa kanyang landas. Bilang tugon, itinayo ni Sister Tao ang isang kumikislap na kalasag. Ang kanyang maikay lumikha ng harang na tamang-tama ang timing upang salagin ang atake. Sumiklab ang liwanag at apoy sa banggaan ng sandata at mahika. Ngunit hindi natinag. Si Tao, gumalaw ka na. Sigaw niya kay Xiao, puno ng inis habang pilit pinipigilan ang halimaw. Kalma lang si Xiao. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang inventaryo ang isang epic badge. Nagliliwanag ang kapangyarihan nito sa kanyang mga mata. Itinaas niya ito ng buong kumpiyansa. Tapos na siya sa paghihintay. Inilabas niya ang lihim na utos ng badge. Brutal Massacre. Isang nakakasilaw na pulang sinag ang sumambulat mula sa badge. Parang sibat mula sa langit, dumiretso patama sa gitna ng Skeleton King. Sa isang iglap, nagyelo sa pwesto ang halimaw. Lumabas ang system notification sa harap ni Xiao. Brutal execution. Instant death. Nang inag ang nilalang. Ang kalansay nito'y nagsimulang magbitak, ang mga kasukasuan lumuwag. At unti-unting, ang mga buto'y nagbagsakan isa-isa sa lupa. Hindi lang ito natalo, winasak ito.
Nakatayo si Xiao sa gitna ng labanan, gulat at tagumpay ang namumutawi sa kanyang mukha. Pinagmasdan niya ang mga guho ng dating kinatatakutang boss. Isang bagzo ng kasiyahan ang umagos sa kanyang dibdib. Nagtagumpay siya, maging ang pulang poloka sa kanyang balikat ay nanginag sa gulat. Tahimik itong nakatitig sa mga nagkadurog-durog na buto ng Skeleton King. Ilang saglit lang ang nakalipas, ito'y isang matayog, di matitinag na Lord Class Boss. Ngayon, ang labi nito'y parang abo na lang sa hangin. Napakunot sa gulat ang mukha ng poloka. Talagang napatumba ni Xiao ang kalaban sa iisang atake. Kasunod nito, yumanig ang buong mundo. Isang pandaigdigang anunsyo ang umalangaw sa bawat server at screen. Pandaigdigang anunsyo, matagumpay na pinaslang ng manlalarong Chino na si Yao ang isang level 100 Lord Class Boss. Kauna-unahang tagumpay sa pagpatay ng isang Lord Boss, dagdag 1,000 reputasyon, dagdag 200 tribute points. Nadagdagan ng isa ang ding ng China War Zone. Binabati si Player Yao sa pag-abot sa level 40. Nagulantang ang virtual na mundo. Mula sa mga syudad hanggang sa mga dungeon, mula sa mga larangan ng digmaan hanggang sa mga tavern, ang mga manlalaro sa buong mundo ay abala sa pagkagulat at kasabikan. Mga nalilitong tinig ang maririnig, pilit kinukumpirma ang tila imposibleng balita. Maraming manlalaro ang gustong malaman kung saan lumitaw ang boss, paano ito napatay, at higit sa lahat, sino ang may kapangyarihang tapusin ang isang Lord Class na kalaban sa isang iglap. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga manlalaro, kabilang ang binatang may salamin na minsang iniligtas ni Xiao, ay nakatitig sa abiso na may malalaking mata. Napagtanto niya ang totoo, kakaalis pa lang ni Yao mula sa syudad ilang sandali ang nakalipas. At ngayon ito, nag-umpisang magbulungan ang kanyang mga kasama sa team. Isa ay agad humanga at tinawag si Xiao na isang Grandmaster, nagtatanong kung tumatanggap ito ng mga disipulo. Isa pa, bagamat nabigla sa agwat ng lakas, ay pabirong nagsabi na tiyak daw na dinadaya ang laro. May isa namang matapang na nagdeklara na gagawa siya ng fan club at siya ang magiging unang miyembro na tapat na sasamba sa dakilang Yao. Balik sa labanan, nagsimulang mahulog ang mga gantimpala mula sa napatay na Skeleton King. Nagkalat ang mga kumikislap na gamit sa paligid ng bangkay nito. Lumuhod si siya at pinulot ang isa, kumislap ang kanyang mga mata habang binabasa ang kumikislap na teksto. Kalasag ng banal na proteksyon antas hindi pa natutukoy. Batong nagyayelo antas hindi pa natutukoy. Epekto, hindi pa natutukoy. Ngumiti siya sa sarili. Eksakto ito sa inaasahan niya. Isang boss na ganito kataas ang antas ay hindi basta-basta nagbibigay ng karaniwang mga gamit. Ang gantimpala ay nasa ibang level, malayong-malayo sa anumang naranasan niya noon. Humarap siya sa pulang poloka na nakaupo pa rin sa kanyang balikat, at tinanong kung may nakita ba itong mahahalagang bagay. Nakatingin na ang poloka sa isang bagay na hugis sungay na nakabaon sa. Nahulog ang isang bagay. Agad itong nakilala ng poloka, isang artifact. Yumuko si Xiao, pinulot ito, at nginitian ang poloka. Muli na namang nagbunga ang matalas nitong mata. Tiyak niyang espesyal ang bagay na ito. Tumayo siyang kontento. Hindi lang basta magaganda ang mga gantimpala, lampas pa ito sa mga gantimpala ng isang legendary quest. Ang pagsalakay ay naging pinakadakilang oportunidad na kanyang nasunggaban. Bigla namang nagbago ang labanan. Sa paligid nila, nagsimulang umatras ang natitirang mga halimaw, bumabalik sa mga umiikot na portal kung saan sila nagmula. Sa buong bayan ng Fina, sumisigaw ang mga tao sa tuwa at kaginhawaan. Nakaligtas sila, tapos na ang kakaibang pananalike. Nakatayo pa rin ang kanilang lungsod. Umalangaw-ngaw sa mga lansangan ang sigawan ng tagumpay. Umatras na ang mga halimaw. Nakaligtas tayo, tapos na, nanalo tayo, tagumpay. Sa loob ng mansyon ng gobernador, isang sundalo ang nagbabantay habang nagsisimula ng gumising ang pinuno ng lungsod. Nang damilat ang gobernador, dali-daling lumapit ang sundalo upang tulungan siyang makaupo.
Pilit tumatayo ang gobernador kahit hilo pa, mariing sinasabi na hindi dapat nakapasok ang mga kakaibang nilalang sa depensa ng FINA. Ngunit mahinahong sinabi ng sundalo na huli na siya. Natapos na ang pananalakay, mahigit 1 oras na ang lumipas. Napahinto ang gobernador sa gulat. Buong oras pala siyang walang malay. Paano ito natapos ng ganoon kabilis? Ipinaliwanag ng sundalo ang lahat habang siya ay walang malay. Sina Lord Yao at Lady Dorothy ang pumihil sa pananalakay at iniligtas ang lungsod. Nagsimula na ring ayusin ang mga nasira. Napalitan ng paghanga ang ekspresyon ng gobernador. Hindi niya inaasahang may lilito na bayani, isang mas dakila pa kay Lady Dorothy na kilala na sa buong mundo. Sa pinakaitim na sandali ng lungsod, si Yao ang tumindig at bumaligtad ang laban. Walang pag-aatubili, inutusan niya ang sundalo na ayusin ang lahat. Nais niyang personal na makilala at pasalamatan si Yisha sa pagligtas sa Fa City. Nagbigay galang ang sundalo, tinanggap ang utos, at agad umalis upang isakatuparan ito. Kinabukasan, dumating ang ating pangunahing bida, si Ye Xiao, sa mansyon ng pinuno ng lungsod, Ao. Mainit silang sinalubong ng pinuno ng lungsod at ng marangal na babae, si Lady Ayla. Magalang na inanyayahan ng City Lord si Yao na pumasok. Bilang tugon, magalang na nagpasalamat si Yisha at pumasok sa loob. Inilahad ng City Lord ang kanyang kamay at, may tunay na damdamin, ipinaabot ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Sinabi niya na kung hindi dahil sa matapang na pagkilos ni Yao, malamang ay hindi na nakaligtas ang lungsod ng Fa sa kamakailang sakuna. Sa ngalan ng lahat ng mamamayan, buong puso siyang nagpasalamat. Sumabay din si Lady Layla sa pagpuri, na tinawag ang ginawa ni Ye Xiao na isa na namang himala. Habang nakatayo sa likuran ni Yao, nagsalita si Sister Tao sa gobernador at kay Lady Layla nang may kabab ang loob, at sinabing sobra-sobra ang papuri nila. Nilinaw niyang si Yesha mismo ang tumapos sa makapangyarihang kalabang Lord Flash. Sa sandaling iyon, isang abiso ang lumitaw sa harap ni Yao. Dagdag 2-0 favorability kay Aaron. Nakamit mo ang respeto at pagkilala ng gobernador ng Fanya City. Bagong titulo nakuha, kaibigan ng Fa. Lumingon sandali si Yao sa mensahe, sa kabahagyang yumuko sa gobernador, binabaliwala ang papuri ng may pagpapakumbaba. Sinabi niya kay Sister Tao na sobra na naman ang sinasabi nito. At ang nangyaring pananalakay ay isa lamang kakaibang insidente na hindi na dapat palakihin pa. Pagharap muli sa gobernador, magalang na iminungkahi ni Yisha na dumiretso na sila sa tunay na dahilan ng kanilang pag-uusap. Dahil dito, si Sister Tao ay muling nagsalita, sinabing kung wala na raw ibang usapin, babalik na siya sa Supreme Temple upang asikasuhin ang iba pang tungkulin. Agad pumayag ang gobernador at binati siya ng maayos, tinawag siyang Lady Dorothy, nang may paggalang. Pagkatapos, si Lady Layla naman ang lumingon sa gobernador at nagtanong kung may partikular bang dahilan kung bakit siya ipinatawag. Tumango ang gobernador at ipinaliwanag ang sitwasyon, mahigit kalahati ng lungsod ng fiesta ang nawasak sa labanan. Giba na ang silangang distrito at ang kanlurang distrito na lamang ang may mga natitirang gusali. Dahil dito, nais sana niyang humingi ng tulong kung maaari bang magbigay si Lady Layla ng ilang ari-arian mula sa nasabing distrito upang makatulong sa muling pagtatayo ng lungsod. Ngunit tugon ni Lady Layla, hindi raw siya ang may kapangyarihang magdesisyon tungkol doon. Pagkatapos, humarap siya kay Xiao at itinuro na halos lahat ng ari-arian sa West District ay ngayon pagmamay-ari na ni Yao. Medyo nagulat at nadismaya ang gobernador, hindi niya alam na pagmamay-ari ni Yao ang buong West District. Gayunpaman, magalang niyang tinanong kung maaari bang mag-donate o maglipat si Yao ng ilan sa mga ari-arian para makatulong sa lungsod. Ngumiti si Yao at kalmadong sinabi na ayos lang sa kanya, basta't makatarungan ang presyo. Sa puntong iyon, sumabat ang pulang palakang buwaya, Toad, na nakaupo sa balikat ni Yaya. May nakakalokong tono,
tinawag siyang sutil, at tinukso siya dahil muli na naman siyang nakikinabang. Paalala, tinutukoy ko na siya bilang toad imbes na frog, alinsunod sa tama ng isa sa mga taga-subaybay sa nakaraang video. Balik sa kwento, masaya ang gobernador sa pakikipagtulungan ni Hiyaw. Sinabi niyang sabihin na lang ni Yao ang halaga, at agad maghahanda ang bangko ng fina ng ginto. May bakas ng pananibik sa kanyang mga mata, tumugon si Yao, dahil prangkahan daw ang gobernador, itatabi na lang niya para sa sarili ang ilang malalaking tindahan sa mga kanto, at ililipat na niya ang natitirang mga ari-arian. Taos-pusong nagpasalamat ang gobernador. Pagkatapos, lumapit si Lady Layla mula sa likuran at kinausap ang gobernador. Aniya, may isa pa raw siyang nais hilingin na suporta mula sa kanya. Hinikayat siya ng gobernador na ipahayag ito. Ipinaliwanag ni Layla na naipabatid na sa royal family ang insidente sa Fina City, at nasaksihan ng buong mamamayan ang naging ambag ni Yihaw. Kasabay nito, itinuro niya si Yisha at inihayag ang layunin niyang humiling sa royal family na pagkalooban ito ng isang pangalang marangal o titulo ng maharlika. Gulat na gulat si Yisha. Sa isip niya, isa na namang magandang balita. Ang pulang toad sa kanyang balikat ay sumulyap sa kanya ng may tusong ngiti at nagsabi, "Title plate, ang swerte mo talaga, ano?" Matapos marinig ang mungkahi ni Lady Layla, tumingin ang gobernador sa kanya at sinabi na wala siyang tutol, buong-buo ang kanyang suporta sa ideya. Nagniningning ang mga mata ni Ayla sa tuwa, saka siya lumingon kay Aya at nagtanong kung ano ang palagay nito sa desisyon. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ng gobernador ang ekspresyon ni Ayla, una siyang tumingin kay Ayla, pagkatapos ay kay Isha. Dumaan sa kanyang isip ang isang mabilis na tanong. Sino kaya? Ano kaya ang iniisip niya? Ang marangal na dukesa ay tila humahanga sa binatang ito. Mayroon nga kayang mas malalim pa sa pagitan nila. Ngunit hindi na niya tinapos ang pag-iisip na iyon ng malakas. Bilang tugon, marahang hinawakan ni Yisha ang kamay ni Lady Ayla at hinalikan ito ng may taos-pusong paggalang. Nagpasalamat siya, at tunay na naantig ang gobernador. Namula si Ayla, bahagyang napayuko habang nakatingin sa kanya, at mahina niyang sinabi. Iniligtas mo ang lungsod ng Fina. Nararapat lamang ang karangalang ito. Habang pinagmamasdan ng dalawa, nginitian sila ng gobernador. Sa totoo lang, wika niya, ako dapat ang magpasalamat sa ngalan ng buong Fina City. Ilang sandali ang lumipas, sa totoong mundo, sa loob ng apartment ni Yan Ran. Isang emosyonal na sigaw ang sumiris sa katahimikan. Joe Hong! Joe Hong! Sumagot ka! Sigaw ni Yan Ran, halos luha na ang boses. Naupo siya sa kanyang sofa, ang mga mata ay nakatitig sa screen ng cellphone. Nangangatog ang kanyang mga kamay, at ang ekspresyon niya ay halos bumigay na. Kung magbibiro ka pa rin, magagalit na talaga ako. Sa screen ay makikita ang larawan ng kanyang kasalukuyang kasintahan, si Zhao Hong, kasama ang iba pang mga manlalarong nakabulagta, patay sa laro. Bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi habang sumisigaw siya, wasak at galit. Zhao Hong, wala kang silbi. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng gamit na binili ko gamit ang lahat ng ipon ko, pero hindi mo pa rin natalo ang iisang halimaw. Bumiyak ang kanyang boses. Ano na ngayon ang gagawin ko? Kinabahan siya. Nagsimulang bumagsak ang pawis sa kanyang mukha. Kinuskos niya ang mga pisngi gamit ang nanginginig na mga daliri, pilit pinapakalma ang sarili. Ang mga mata niya'y tumulim, halong kawalan ng pag-asa at determinasyon. Tama na, pwede ko pa ring hanapin si Isha. Pigil ang luha, kinagat niya ang labi. Wala nang kwenta si Zhao Hong. Mali ang pagtitiwala ko sa kanya. Siya ang naglayo sa akin sa tamang landas. Kung hindi dahil sa kanya, baka kami pa rin ni Yao ngayon. At doon niya napagtanto ang totoo. Ngayon ko lang naintindihan, si Yao lang talaga ang tunay na nagmalasakit sa akin sa mundong ito. Tama, pwede ko pa rin siyang hanapin. Tumayo siya mula sa sofa, determinado na ang isipan. Mabilis siyang naglakad.
Ang kanyang tinig, matatag ngunit puno ng emosyon, ay umalangaw sa apartment. Mahal ako niya siya ng totoo. Kung taos-puso lang ang paghingi ko ng tawad, sigurado akong babalik sa dati ang lahat. Bumilis pa ang kanyang hakbang. Anuman ang gusto niya, ibibigay ko. Basta yumuko ako, patatawarin niya ako. Mag-isa, puno ng pananabik at pangungulila, nagtungo siya patungo sa apartment ni Hihiyaw. Yes siya, papunta na ako sayo, mahina niyang bulong. Hintayin mo ako. Samantala, sa mundo ng laro, maraming manlalaro ang nagtipon-tipon sa gitna ng lungsod. Malinaw na pinag-uusapan nila ang susunod na hakbang.